Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Isang magandang umaga sa lahat po na nakakasubaybay sa atin po dyan. At muli ay welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat mga kapatid at tayo po muli ay nagsama-sama for our week starter show. Kaya again, salamat po sa Panginoon at pinahintulutan muli na makapag-ere ang aming programa. Kaya again, maraming salamat sa lahat ng umaantabay at patuloy na nag-aabang nitong programang ito. Keep tuning in and be a blessing by sharing the link to your loved ones. No, again, maraming salamat. At hindi ko na po papatagalin pati, we welcome ko na ang aking pinakamagandang co-host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Hello, good morning po sa inyong lahat. At Yes. Parang hindi maganda yung ating color. Paki-adjust nga. Kasi yung headband ko, kulay violet to. Oo. Ay, Parang very, kasi very bright. oo. Saka si Conrad parang mistiso. hindi ka tanggap-tanggap na ako'y mistiso dito, mga kapatid. Ha? Wag. Anyway, so Doc Julie, habang inaayos po nila, batiin na natin itong mga ating kapatiran dito. Oo,
Oo, binabati ko na yung agad-agad pumapasok dito. Ay, sir. Si Yes. Richard Berganza. Yes, hello Sir Richard at ang kanyang beloved wife. Walang oo. iba kundi si Ma'am Sandra Bergancia. Hello po. Parang balita ko, nandito lahat ang mga Baptist builders. Ay, opo, oo. Hindi pa sila... Yan, isa sa mga Baptist builders, hindi pala, Ma'am Genesis. Shout out to Ma'am Genesis Castillo na nagbebenta na naman na napakasustansya mga pagkain. Hello po, hello po. Lahat po bawal sa akin. Yan, oo. Yan. Sabi Anyway. dito, sabi dito ni Ma'am Cecil Ampig, napakaganda po ng ating Doktora Julie. No, man talaga. Ako nagbabasa lang ako ng O, comment. SB na tayo niyan. Yeah. Anyway, maraming salamat po. At lagi naman, di ba? Naman, oo. Sa araw-araw ba naman ang ginawa ng Diyos? Wala namang, walang ginawang pangit ang Diyos. Tatandaan ninyo. Oo. Tama ka dyan. Di SB ba? ka na. Di ba? Walang ginawang pangit. Pag ikaw ay, pag anak ka ng Diyos, lagi kang gwapo at maganda. Oo nga. Oo. Di ba? Walang nilikhang pangit na mga kapatid. Lalo na kung anak ka pa ng Diyos. Oh, naku po. Talaga naman. Kung anak-anakan ka lang. Yun lang. Oo, yun lang. Anyway, binabati ko na agad ang mga taga-North, South East. and West corners ng ating Hello simbahan. kayong lahat dyan. Diyos Hello. ko. Talaga excited ako sa darating na Christmas Family Fellowship. Wow, yes. December 25 and December 26. Oo, Tayo po ay hayaan magsaya. na muna natin yung mga kasal-kasal na yan. Oo. Yes. Yun muna tayo doon sa family, Christmas Family Fellowship. ba Oo, yun? oo. Pero mauuna kasi yung kasal eh. Ganon. Mauuna yun. Sige. Oo. Tapos yung Yung oral exam ng mga Ayan, nalalapit na. Oo. PSS. Yes, December 11 and 12. Yan, ang kanilang nalalapit na oral examination. At after nyan, end na ng first semester. Parang Yan. kailan lang, At darating na ang second semester at gagraduate na sila prayerfully ang mga peacemakers. Yan. Oo. Yan. Peacemakers. Binabati ko nandito sa ang Liv Fernandez. Ay, oy, Ma'am Liv Fernandez nanonood. Si Ma'am Liv Fernandez nanonood. Nakita na siguro Praise yung the Lord. Siguro hinahanap ang ATM. Praise Inuwan the na Lord, po ni- nanonood si Ma'am inuwan Liv na po ni Fernandez. Marvin. Yung ATM mo, Liv. Shout out to Sir Marvin at Ma'am Liv Fernandez. Salamat sa pagsubaybay po ninyo ngayong umagang ito. At shout out din kay Ma'am Beng Ding Ding. Ayan, hello po. Shout out din kay Ma'am Josephine Negado. Ayan, ang Puto Pao Queen po natin. Hello po. Namimiss ko ng inyong Puto Pao. Oo nga. Namimiss mo na rin ba? Oo. Oh. Yan. Sabi ni Sir Antonio Jopenes Jr., ang host ng team preparation. Maraming salamat sa pagsubaybay, sir. Sabi niya po dito, ay may oral exam pala. Handa na ba tayo, PSS students? Nakapagsulat na ba lahat ng Bible notes? Yan na. Ayan na. Nako, yan sinasabi ko sa inyo, ha? Oh. Chine-check ko yung apo ko eh. Sabi ko, tinutuloy mo ba yung Bible notes mo? Nandun daw may nagche-check daw. Hindi pa binabalik. Dapat yung mga nagche-check na yan, binabalik agad. Kasi sayang yung oras. Yan. Sayang yung panahon. Yan na nga bang sinasabi ko. Oo. Kung sino man po yung nagche-check ng mga na yan, give time. Yes, oo. Anyway, Sabi dito ni Ma'am Linda Quinones, shout out to all peacemakers. Yan. Parang siya number 1 dun eh. Ay, matindi. Oo. Wala ba tayo diyang stars? Shout out din kay Pastor Joel Tandoy. Hello po, sir. Hello. Welcome po dito po sa ating programa. Keep tuning in, sir. Kamusta po si Ma'am Bibian? Ayan, and also shout out din kay Ma'am Leslie Karangian, ang ating physical therapist. Siya po ay nagsusubaybay sa atin ngayon. Siyempre, binabati ko na lahat ang mga taga Southeast family. Yun. Shout out ko rin sa aking area, Central East family. Hello po sa inyo po. At siyempre, mga
mga South Borders, United South Borders. Oo, nandito. Yan. Shoutout din natin ang ating foreman ng Baptist Builders, Sir Rapi Giray, ang leader ng Manila West. Okay. Yan. Hello po sa inyo po diyan. Parang wala ang Makati Central. Ay, Wala akong nakikita wala dito. oo. Ay, Pero hindi. may marami. Hindi, si Joji, di ba? Si Joji, si Joji Ma'am Lacson? Josephine Negado. Oo, Opo. nga pala. Si Sir Tito Hermida ay nanonood po ngayon, Doc Julie Castro. Ay, hello. Ang ating dakilang Hopia King. Hopia Tipas. King. Tipas. Tipas, oo. Hopia King. Kung gusto nyo po ng mga hopia, mga kapatid, ay umorder po kayo dyan kay Sir Tito. Napakasarap. Fresh na fresh. Meron na po diyang ube, Ube. Meron ng munggo. and May pineapple. pineapple. Oo. May cheese pa, tama. May cheese. Tapos meron may pang cheese. may yung flan, ano ba yun? Leche. Iba yun. Meron yun, yung leche. Ay, hindi ko pa natikman yun. Oo, yun nga yung masarap eh. Yung kulay violet, yung kulay blue. Oo. Ay, ganon. Kaya umorder po kayo dyan kay Sir Tito. Ay alam ko mga ano yan eh. Mga nasa 90 pesos yata o 80 pesos isang box, di ba? Tama ba, Doc Julie? Pero pag bumili ka doon sa mismong 45. store, 45 lang doon eh. Hayaan na natin Hindi na, kasi hayaan na natin, oo. kailangan din mamasahe. At saka Yan. yun, binibigay niya yun sa transpo expenses. Yeah. Ito lagi niyo po tatandaan mga kapatid. Lahat po ng mga naglalako dyan sa atin, nakikita niyo po dyan, no? Yung mga nandyan sa mga gilid-gilid po ng simbahan natin after the service. Lahat po ng mga nagbebenta po na yan ay meron po silang part sa mga transpo ng kanilang mga areas. Oo. Let me remind you lang para at least imbis na kayo ay bumili sa kung saan-saan, tangkilikin nyo na po yun. Oo. Kung saan-saan man kayo bumibili kasi isipin nyo na lang na nagiging part kayo at nakakatulong kayo doon sa area nila. Yan, oo. Kaya maraming salamat po. Yan. Sabi po ni Ma'am Linda Quiñones, pinakamasarap pa rin po ang munggo. Oh, munggo na hopia. Yan. Shout out din to Ma'am Mary Jean Chico, all the way from Bulacan po yan. Oo. Mary Jean Chico. Southeast yan, tama ba, Sir Romero? Oo. Yan. Shout out ko na rin si Ma'am Cyril Ampig. Oo. Hello po, Ma'am Cyril Ampig, nanonood na po. Baka magalit sa atin ng Hairmate Salon. Ayun, shout out din. Tulad din po niyan, Hairmate Salon. Kapag kayo po ay nagpagupit at kayo po ay kung ano mang ginagawa po ninyo mga kapatid sa inyo pong mga buhok, part din po dyan ay napupunta sa mga transpo expenses ng South Border Family. Talaga? Yan, yes. Oo, kaya maraming salamat mga kapatid at may mga ganyang klaseng kapatiran na may puso sa gawain po ng Panginoon. Kaya wag din kayo magtataka kung ang Julie Castro ay walang puting buhok. Yun, yan. Regular At ito rin, po. isa rin ito sa bunga ng Hairmate Salon Barbers. Shout out to you. Ma'am Edna Mantilla, hello po ma'am. Maraming salamat at nakasubaybay po kayo. At kay Ma'am Ruth Formanes, all the way from Kalamanyugan, Cagayan. Oo. Sino po may birthday today? Wala. Happy birthday sa lahat po nagse-celebrate ng birthday ngayong araw po na ito. May nagsabi sa happy akin yung Ami Ila daw pero alam ko... Ami Ila? Ako, parang hindi pa yan. Oo, ang alam ko 26 yan. Sabi naman yung... May nagchika sa akin dito. Yan. Ngayon daw. Anyway, hindi ko na kasi matandaan. Kung ano man, Happy happy birthday. birthday. Yun. Ma'am Ami Ila. Yes. Shout out din to Ma'am Marby Haliare. Ayan, hello po. Makati Central Family. Hello po sa inyo po. And also kay Ma'am Florly, all the way from Agusan del Sur. Oo nga. Akalain nyo po yan, no? Mga subaybay po sa atin. Shout out din natin si Ma'am Daviamen Shell. Yan, good morning daw, sabi niya. Ayan, hello po sa inyo pong lahat. No? Mama, Cynthia, Gumabay. Gumabay, Hello. oo. Saka si, ano
Kung meron po kayong alam na nagse-celebrate ng birthday dyan, ilagay nyo lang dito sa ating comment section box at babatiin po natin sila. Ma'am Belia Quiñones, good morning, ma'am. Good morning po, Ma'am Belia. Ayan. Hello po sa inyo pong lahat. No? Kaya, subaybay po tayo mga kapatid dito po sa ating programa. At siyempre kay Ma'am Hasmin Abanto. Hello, Yun, ma'am. hello po, Ma'am Hasmin. And also kay Ma'am Girly Laza. Ayan, hello po, Ma'am Girly Laza. Yung mga nakikita ko mga bago mga nagsusubaybay sa atin dyan, no? Cyril Ampig. Ay, oo, si Ma'am Cyril Ampig nanonood na. Oo. Oo, kalain niyo po yun. At si Ma'am Mean Talangan, watching from Baguio City. Oh, matindi. Oh, hello po, ma'am. At keep watching and enjoy the program together with your family. Ano? So, again, sabi dito, marami po ang Makati Central family, sabi ni Ma'am Linda Quiñones. Nako, marami daw sila. Doc Julie Castro. Oo. Oo, at nagyayayaya mga Makati Central na yan. Kumain daw kami ng halo-halo dun sa... Meron silang kinakainan eh. Grabe raw ang sarap. Grabe ang sarap ng halo-halo. Oo. Oo. Sana magdala dito. Oo. Yan. Shoutout din kay Ma'am Carmela. At pag-usapan natin ang... Yes. So, pag-usapan natin ulit yung mga nagbebenta dyan sa mga natin. No? Again, supportahan nyo po yung mga yon. Kasi talagang lahat po ng mga yan ay talagang may part sila. Kahit yung mga nagbebenta po ng mga kwek-kwek, yung mga fishball na yan, no, ay talagang may part sila sa kanilang transpo. Yung mga simpleng palamig, simpleng mga pares na nandiyan, or kung ano man ba lahat, mga... Nabati na ba natin si Ma'am Aba? Oo, Ma'am Aba Escalada, shout out to you, ma'am. Oo. Yan, so... Parang wala na yata yung mga... Ano yun? Plan. Ay, oo, parang na ano yata yun. Hindi naman siya gumagawa nun. Si Ma'am Hunsay yata ang gumagawa nun. Ah, gano'n. Oo, hindi siya talaga. Oo. Well, anyway, so again gusto ko lang remind yun. Si Army. Ma'am Army, Army oo. Padilla, okay. Yan. So, just lang, again, ay maganda supportahan niyo po lahat ng mga yan. Para at least, sabi ko nga, kada bili po ninyo na yan, ay nagiging part po kayo sa transpo ng mga areas. Oo. Nakikita ko dyan, South Border, Southeast, at Central East. Yan, mga yan. Mga yan. Mga naglalako yan dyan sa atin. And meron pa dun sa may manggahan eh. Diba meron pa dun? So merong gawi pa dun eh. Hindi lang dito sa may Anong manggahan? Dito sa may mangga. Dun, sa may kanto. Meron pa kasi doon. Okay. Oo. Yan. And shoutout ko rin si Ma'am Ellen Hermosura at maraming salamat kay Ma'am Linda Quiñones sa kanyang 100 stars. Maraming salamat po, Ma'am Linda Quiñones. Sabi ni Ma'am Bella Quiñones, ma'am, sa Babeng, Bebang pala, Babeng. Bebang halo-halo. Yun. Yan ang sinasabi niya. Bebang halo-halo. Ayan. Hello po. Pupunta po kami ni Conrad dyan. Yan, sabi ni Ma'am Linda Quiñones, pag magaling na ubo ko, bebang halo-halo ulit. Yun, oo. At kayo rin ay mag-ingat sa ubo at sipon ngayon. Oo, kasi sabi nga nung mga nakararami, ayon sa mga bali-balita, merong parang umaabot na volcano sulfur, yes, something like that eh. Dito sa ating bansa. Mula sa Indonesia ba yun, ma'am? Basta somewhere sa ibang bansa, yung pumutok yun, nila, parang napupunta sa atin, nahahangin sa atin. Kaya makakaramdam daw tayo ng mga ubo, sipon, at sa mata rin, something like that. So, ang rekomenda ng DOH ay magsuot ng face mask. Yun. Pero actually, matagal na itong atin eh. Oo. Yung Taal? Yung sa Taal. Oo. Taal. Si Shalen pala tong guest ko dito. Yung Taal,
Yung Taal Hindi, Volcano? ano yung mind ko kasi parang nadidelay. Okay. Delayed, ganun lang yun. Akala ko meron akong kasamang foreigner dito. Taal. Nasaan yung ating cameraman? Ay. Isang araw lang ba yun na chogi? Ay, na ano na? Diyos ko. Yan. So anyway, again, paalala lang po yun kasi napaka-importante na magsuot ng face mask muli sa labas. Kasi nga, meron tayong nasasagap na pwede daw makadulot ng sore throat. Yan. No, magagasgas daw yung Pero sa lalamunan. totoo lang, parang totoo yun. Kasi bigla na lang akong nagra-running nose. Oo. Ako rin. Ako may ayon nga sa ayon nga sa mga bali-balita ngayon mga kapatid, talagang yung ubo at sipon ngayon ay talagang medyo matindi na. Oo, medyo grabe nga daw. May mga ubo ngayon na talagang parang sumasabay na yung sakit ng ulo eh. Yung tuloy-tuloy na ubo, ganyan. At kahit nga daw mag-antibiotic ng mga bata, natapos na antibiotic, nandun pa rin ang ubo. So, pabalik-balik. Yes, may mga kumakalat talaga ngayon na strain na virus na talagang kinakailangan natin mag-ingat. No? Kasi paalala lang muli sa atin mga kapatid na simula nung tayo po ay nawala na sa pandemya, nawala na naman yung hygiene natin, Doc Julie Castro. 'Di ba? Nawala na naman yung hugas ng kamay, bago kumain, after kumain, maghugas, magsuot ng face mask kapag inuubo o sinisipon. So nawawala na naman po yung mga ganong klaseng natin, mga hygiene protocols po natin, 'di ba? Ano po yun kumbaga tinuruan na tayo ng ating Panginoon na maging malinis sa ating sarili. Dapat maituloy-tuloy po natin yun. Akalain nyo po yun, tinuruan tayo ng Panginoon for almost 2 years na maging malinis tayo, di ba? Meron pa tayong tinatawag na social distancing at meron pa tayong paglilinis ng mga kamay, kung ano-ano pang mga ginagamit pa natin dati, pero ngayon nawala na naman. Back to normal. Oo, talaga. Ang namimiss ko doon yung yung pagpasok mo ng bahay, kailangan lahat ng gamit mo muna, di ba? Dispatch mo muna. Disinfect mo. Oo. Tapos parang walang araw na hindi ka maliligo. Yan. Sa gabi. Oo. Talagang sinasabi ko sa inyo. Yun nga yung sasabi natin na nawala na naman yung ganong hygiene natin. Shoutout din sa aking pinakamamahal na asawa, si Ma'am Christy, and also kay Simeon. Yan, si Simeon ngayon. May ubot sipon na naman. Oo, parang pabalik-balik na lang talaga yung mga sakit na yan. Kasi paano ba naman, ang daming humahalik sa batang yan. Sino kaya yung mga yan? Ang daming humahalik sa batang yan talaga. Ipagbawal natin ang paghalik sa mga bata. Nang walang face mask. Yan, oo. Sabi nga dito ni Ma'am Linda Quiñones, nakakagasgas ng throat ang ubo at nawawala ang boses. Yun sinasabi po natin. Kaya ingat po talaga tayo. Kaya yun pa rin, nawawala na rin yung mga pag-inom-inom natin ng mga vitamins, mga supplements natin. Doc Julie, nawawala na, nakakaligtaan na rin po natin. Kaya paalala lang po muli yan mula sa impormasyong pangkalusugan, mga minamahal namin mga kapatid, na talagang i-sustain natin yung natin na yun. I-sustain natin yung mga vitamins, supplements, and also yung proper hygiene po natin ay i-sustain po natin yan. Kung dati nagsusot kayo ng face mask, magsuot pa rin kayo ng face mask hanggat maaari mga kapatid. Lalong-lalo na kapag kayo po ay may ubo. Ayan. Hindi nyo lang din naman protection yan sa inyong sa iba, kundi protection nyo rin po yan sa inyo pong sarili. Yan. Parang nandito na yung ating guest. Yes, kaya tawagin na natin ang ating guest speaker for this morning. Yan. Let's all welcome ang ating na-miss. Walang iba kundi si Ma'am Lani Santos. Hello po, Doc Lani. Welcome at muli ay maraming salamat sa inyo pong oras. Nakadalo po kayo dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Dito ko narinig ang tinatawag na super ubo. Yes! Oo.
sana uling lumiban, kaya lang tagal na. Yes, hello po, Pag Doc medyo Lani. tumitigil, back up. Sige. Kasi ano ako, tama yun, Sir Con. Gumaling na to eh. After 2 weeks, bumalik Bumalik ulit. na naman. Yan ang mga nangyayari talaga ngayon eh. Saksi rin ako dito sa mga kasamahan ko pong mga full-time staff eh. Nakailang ubo na sila eh. Oo. Nakapangatlong ubo na yung mga yan. Yung iba dyan, pangatlo na sa isang ano. Oo, bumabalik lang talaga. Bumabalik-balik lang. At yung naobserbahan ko talaga sa ubo ngayon, yung tuloy-tuloy, yung parang ano, may tawag dyan eh. Pertussis. Parang ganon. Parang pertussis cough siya eh. Grabe talaga. Yung tipong lalabas yung utak mo. Totoo. Yung matigas na parang ubo. ganon. Parang nanggaling sa anlalim-lalim. Oo, kaya nga sumasakit yung iba dito eh. Oo. Kaya, ewan ko lang kung anong talagang strain itong kumakalat na ito ngayon. Oo. Sana makita ng DOH. Pero wag naman sana lang gawin COVID. Yan. Bati ako muna. Anyway, ma'am, bati ka muna sa mga live viewers natin. Hindi, ban na. COVID na ako. Okay, so magandang umaga muli sa ating mga live viewers at sa mga uulit na hindi makaka-catch up. So, good morning. Tayo muli ay usaping ipin. Medyo matagal na hindi rin narinig yung about dental talk. Pero ngayon, meron tayong bagong tatalakayin. So, bear with me sa boses ko kung medyo mahihina o kaya gagaralgal, ganyan. Nagbibinata eh. Anyway, so sige po, Doc Lani, no? Andito naman tayo para back-upan tayo pag tayo po ay medyo inuubo-ubo na. Kaya salamat sa Panginoon kahit ganyan eh. Tuloy pa rin sa ministry, mga kapatid. Yan ang ano ko. Yan ang mga speakers po natin dito. Sabi nga dito ni Ma'am Cecilia Ampig, sabi niya po dito, we miss you, Doc Lani. Yeah. Miss you too. Alright. Sige po, tuloy po tayo, Doc Lani. At para at least marami po tayong matalakay. Okay, so ang ating pong title ngayon ay Common Complications of Tooth Extraction. So ano po ba yung ibig sabihin ng complication? Yan. Pag sinabing complication, any deviation from normal procedures. So, maganda ba yung boses ko ngayon? Kasi iniingatan ko lang. Okay? So, walang surgical procedure na gumagarantiya ng free of complication. So, ang tooth extraction is no exception. Walang exempted doon. Ganon din, may mga komplikasyon din po yan. So, meron pong dalawang complications. Una, perioperative. So, ibig sabihin perioperative during, habang nagbubunot ng ipin. So, merong mga nagaganap na komplikasyon. So, yung post-operative naman, after na, kaya post. So, after ng bunot, meron pa rin nagkakaroon ng komplikasyon. Diba? So, either it's yung kalubhaan niya, yung severity niya, pwedeng mild, may moderate, may severe na mga komplikasyon. So, yun. Yung treatment naman, yung iba, just leave it, walang treatment, pero yung iba naman, kailangang dalhin uli sa dentist at merong ititreat pa rin. So, yun po yung sa anesthesia pa lang meron na ring mga komplikasyon na nagaganap. Diyan diba? Marami eh. Opo, Marami ako tinusok pa lang, Oo. diba? Nakita pa lang. Yung herring. Iba yun. Hindi komplikasyon yun, Doc Julie. Takot. Ano yun? Trauma yun, trauma. Oo. Oo. So, yun, yung mga pagtusok, medyo nalisya sa hindi tamang point, yung nerve. So, meron na rin complication. Naalala ko na naman yung nangyari sa akin, Doc Lani. Alin po yung binunutan ka? Oo, yung Hinimatay pagkatusok ka. sa akin, na-seizure ako, di ba? Yun, complication po yun. Oo. So, seizures, merong Bakit komplikasyon. tumama sa nerve? Yan ang sabi Anong nung isang... pwede? Yan ang sabi nung isang... Ano ba mga tawag doon sa mga ugat-ugat? Mga neuro. Yeah, sa neuro. Yan, sabi niya. Most probably, ay baka yung anesthesia napasok doon sa hindi tamang nerve. Yan ang sabi. At dumiretso sa utak mo. Kaya nga, ipapa-CT scan kita. Nung nag-CT scan ako, may nakita.
Oo, may Ano nakita po eh. yung nakita? Umaagos. Oo. Ano po May yun? nakita eh, may something na ano, pero hindi naman daw kailangan pang usisain ng di sabi ko, may series of tests pa. O, di sabi ko, ano po yung next step? Sabi nung ano, kailangan ganito. Magkano po May yun? procedure. 50,000. Wow. Sabi ko, magaling na po ako, Doc. Okay na po ako eh. Okay na ako, Doc. Medyo Tama. ano lang ako, siguro na-trauma lang ako, sabi ko. Yan. Biglang gumaling. Yes. Nakagaling talaga yung mga ganong Pag narinig mo yung ganong presyo, gumagaling ka agad. Gumagaling agad. No Oo. choice. Yes. So, yan sa pagbubunot talaga, meron pa ring komplikasyon, either during or after removal ng ipin. So, mga simpleng komplikasyon. So, ito, after tooth extraction, yung mga risk o mga panganib after dental extraction ay kailangan dinidiscuss sa patient bago mag-umpisa ng procedures. So, kadalasan, ito yung i-discuss ni dentist sa patient. Sasabihin, may pain po kayong mararamdaman. Or pwedeng super pain. Di ba, ma'am? Super pain. Parang super ubo lang. So, yun po, para alam nila, para expected nila na hindi sila mag-wonder, uy, ba't ang sakit? Ba't masakit? Oh, after ng ilang oras na nabunutan, bakit ang sakit? Hindi na sila mag-wonder. So, normally, kailangan i-discuss ni dentist kung ano yung mga magaganap. And then, meron din pwedeng bleeding. Okay? Ang bleeding sa pag-normal, na pag binunutan ka, let's say, 2 hours. Okay, normal pa yon. Pero pagka lumagpas na ng kinamagdamagan na, merong nagbi-bleeding pa rin, o kaya ilang araw na, may bleeding pa rin, so yun na po yung prolonged bleeding. So, hindi na po yun nagiging normal. Mamaya i-discuss natin yung prolonged bleeding. Minsan, swelling. Yan, namamaga. Dok, bakit uminom na ako ng gamot? Bakit namamaga pa rin? Okay, so ang utos sa prescription nyo ay 7 days, di ba? Antibiotic. So susundin natin yung time, kung 6, every day, umaga 6. After 8 hours, bilang ka, ilan yun? After 8 hours. Then after 8 hours, every 8 hours po ang antibiotic. So round the clock yun, kung saan tatapat, sa susunod na araw, yun pa rin ang inom ng gamot. Kasi kailangan proper po ang pag-inom ng gamot at hindi po paampat-ampat. Kaya minsan, nagrereklamo si patient ng namamaga pa rin kasi pwedeng hindi na administer yung gamot, lalo na po yung antibiotic ng maayos. So yon, yung swelling, expect po natin yan. Pag may swelling, alam natin kung ano yung gagawin natin, di ba? For the first 8 hours hanggang 12 hours, pwede mong lalagyan niya ng ice pack. Yung towel, lagyan mo po yan ng ice cube, tapos itapat nyo sa pisngi, kung saan yung extraction site, itagal nyo dyan, no? Hanggat kaya, itagal nyo po yan. Pero after hindi mo na kaya yung lamig, alisin mo for 10 minutes, ipahinga mo, and then lagay mo uli sa pisngi mo. Okay, patagalin mo uli hanggat dun sa malamig na malamig para iwas ng swelling sa ating extraction site. So, ganun ang ganun hanggang 24 hours. And then after that, mag-warm compress ka na. Okay? So, yun po yun sa swelling. And then, yung infection. Meron ding infection. Kahit minsan, nasa after na ng bunot, nagkakaroon pa rin ng infection. To be discussed pa rin yan. So, yun, yung dry socket, nagkakaroon ng dry socket. Ito naman po yung mga binabanggit natin. Pwedeng wala, mas maganda, or may complication, nagkakaroon nito. So, yung mga nerve injury, yung nabanggit ni Sir Con, natamaan ng nerve, and then yung mga displacement ng ipin habang binubunot, na-displace yung ipin sa loob. Okay? So maraming mga komplikasyon
Minsan ma-video natin yung isang dentist na nag-perform ng wisdom tooth removal pero sa kasamaang palad, no, na broken yung jaw niya, yung kanyang alveolar bone. Naku, So, wisdom tooth na naman yan, Doc Lani. Naku, hindi na talaga pakita natin yung mapapabunot. video. So, yun, bumagsak sa throat niya. Hanggang dito po sa throat niya, doon po na-infect na maga. Okay? So, yun yung mga komplikasyon. And then, sabi rito, pwede ring i-discuss sa patient, halimbawa, yung katabing ipin ay may pasta. So, before naming bunutan, sabihin namin, itong katabing ipin may pasta nung bubunutan. So, habang ginagamit namin yung mga elevator instrument namin para ugain yung ngipin na yon, hindi minsan naiiwasan, natatanggal po yung pasta. So, para expected nila na later, baka ma-broken yung pasta, pwede ring i-repasta po yun. So, yun yung pwedeng mangyari. It could also be uuga yung katabi. Let's say halimbawa po, ang tibay talaga ng molar, hindi matanggal. So, kailangan uga ng uga, pero minsan, sinasama yung katabi, nasasama sa pag-uga dahil sa sobrang resistance nung isang binubunot. So, yun po yung mga expectation minsan na dapat madidiscuss sa patient. So, paano yun, Doc? Like for example, na ugarin yung katabi na hindi naman dapat uuga. Ano na yun? Most probably, mabubunot na yun. Or hindi naman? Hindi po. In time, mag-establish pa rin yun para ma-stabilize yung ngipin. Okay. Hindi naman siya talaga nauga lang pero babalik pa po yun. Yan. Yung mga ngipin, kahit minsan umuga or let's say, aksidente, nasuntok, medyo umuga, yun. Babalik pa rin? Babalik pa rin po yun. Mare-recover pa rin. Wag lang ma-infect. Saka, minsan maano yung kapit eh. Matigas yung kapit. Yun Malalim masyado. Malalim, oo. Lalo na sa mga canine, yung pangil, malalim po yung pagkakakapit niyan. So, minsan, titigas uli yan yung pagtanim sa ngipin ng umugang ipin. Okay, so dun sa yung image natin yan, ito yung normal teeth that is to get extracted. So, sometimes yung nakalagay dyan, yung parang kulay flesh na may patches. Yan yung cortical bone. So, yan po yung minsan hindi naiiwasan na damage din during extraction. So, na-damage siya, nababasag, kahit matigas yan, talagang meron pa ring time na natitipak po yan minsan. Natitipak. Kaya nga, minsan merong gums na magpapapustiso, tapos yung bandang ridge niya, yung mga pinagbunutan, biglang merong palalim. Yon, expect namin yon. Habang binubunot yon, na crack or na damage, naputol yung yung brown na yan, yung cortical plate, yung bone. So, yan po, hindi naman na yan magre-recover pag natanggal yan. Okay? And then, syempre, yung ugat, doon sa kanal, yan yung, syempre, yung nerve blood supply, na pag binunot, syempre, mabobroken yan, mapuputol. Okay? So, yun yung biglang ooze ng dugo. Di ba? Biglang mag-ooze yung dugo niya. Basta pagka merong nasagi na mga ugat, capillaries, anumang blood vessel, asahan yun talagang yung dugo. Yan. Minsan, profuse bleeding. Yun ang nangyayari. So, isa pang komplikasyon o normal na masisira din yung gilagid sa paligid ng ipin. So, yung gingiva, habang sineseparate namin yan, minsan, nalalacerate po yung gilagid. So, pagka mahirap bunutin, minsan yung gilagid napupunit na talaga. Yan. Kaya talagang iyon yung mga hindi naiiwasan. So, sometimes, we have to suture yung extraction site. Pag masyadong malaki yung punit, malaki yung wound.
So, yun po yung sa paligid pagka binubunutan. At kung may abscess naman, yun yung nasa apex ng root, yan po naman yung kung may abscess o infection ang binubunot, yan, may mga hassles din. Siyempre, una, pag may ganyan, iniiwasan namin basta bunutin agad. So pagka x-ray, makikita namin yung abscess, sabihin namin, inom muna ng antibiotic. Kasi pag may mga ganyan, it causes, hindi natatablan masyado ng anesthesia. Kasi yung pinaka-mouth or yung environment, nagiging acidic kapag may nana. Okay? So pag acidic yan, so para mag-work ang anesthesia, kailangan neutral pH. Okay? Kaya yun, nag-antibiotic para mag-subside yung abscess. Okay? Yung nana dun sa pinaka-apex na yan, yan ay acidic. No? Ranging from yung acid nila to 6 to 7.3 yung pagiging acid niya. So, nire-resist niya yung pinaka-effectivity ng anesthesia. Kaya minsan sasabihin ng patient, bakit masakit? Masakit pa rin, Dok, no? Naubos na yung isang carpule, naubos na 2 carpule ng anesthesia, masakit pa rin. Ayan. So, kasi merong magsususpecha na kami na may nana ito. Okay? So, dun po sa image na susunod, yun yung may nana na lumalabas doon sa molar na infected. Habang yan ay binubunot, lumalabas yung nana niya. Wow. Okay? Merong kondensada sa gitna. Yeah? So, yan, yung pus coming out of the tooth to be extracted. So, ano pala yun? Yung pala yung pinakadahilan na Ma'am Lani, no? Kaya Apo. minsan ay hindi ume-epekto agad yung anesthesia sa kadahilanan na puro, anong tawag nito? May infection. Oo, may Oo. infection. Kaya nga, di ba, ang talagang rekomenda ng isang dentista, doon natin masasabi na hindi minsan nila binubunot kapag may infection. Oo. Kala Diba? naman ng ibang patient, ayaw lang namin. Sasabi namin, hindi talaga, mag-iinom muna ng antibiotic. Oo. Kaya papagalingin muna, kumbaga tatanggalin muna yung infection na yon. Ang pasyente pa naman, pagkaganyan ng kalagayan ng ngipin nila, ura-urada yan, gusto nila tanggalin mo agad ngipin nila. Di ba? Yeah. Ganyan sila. Pero minsan, di ba, Doc, binubunot nyo naman talaga. Pero May ina-explain times ninyo. din, opo. Pero yun, Yeah. explain namin kung kakayanin nyo po. Yan. Oo. Kung hindi, iinom ka muna ng gamot several days bago balikan natin siya uli. Yun. Yung iba tinitiis, sir eh. Sige po. Oo, Kahit sige. kanda angat na yun. Bunot na. Kahit gumaganon-ganon na sila. Oo. Talaga Isang naman. sakitan na lang, Dok. Yan. Sa mga ganun, Doc, okay lang naman yun. Basta Okay kaya lang naman, nila. nasa sa kanila din po yun. Yun. Kung kakayanin talaga nila. Eh, kung dati naman talaga, Doc, wala namang anesthesia eh. Nagbubunutan na eh, di ba? Oo. Wala. Kung wala namang anesthesia dati, siguro during that time, no, Doc Lani, mas binubunot siguro kapag merong sakit. Para sa siguro, ayaw ko lang, na-imagine ko lang, nung walang anesthesia, nung hindi pa na-invento yung anesthesia, siguro mas binubunot siya nung masakit. Para siguro isang manhida na siguro yun, no? Kaya babad mo muna talaga sa yelo yan. Oo, grabe diba? siguro. Yung no? yelo, nakakanam kasi yan eh. Siguro maganda makita tayo ng video na or Yung binubunot nang na walang may, anesthesia. yung Ano mga kayang before. procedure nun, no, dati? Ano yung kayang proseso dati nung wala pang anesthesia? Ano kayang ginagawa? Tama siguro yun, Doc, no? Parang nilalagyan ng yelo. Yelo, rub. Yelo talaga siguro yun Babad. para mamanhid. Oo, ako, ewan ko lang kung gaano kasakit yun. Sakit yun. Oo. Okay? So, Dahon ng next. bayabas. Pag Oo, ano naman ganun lang yun, naman ma'am? Ano yun, dati. lalanggasin? Oo, wala namang dati. Siguro after nun, ganun lang din. Naglalagay ka lang ng dahon ng bayabas. Okay. Mumug-mumug ka lang. Mumog-mumog. Oo. Okay na. So, yung susunod natin, yung
super throbbing pain. Lagi tayong super, no? Talagang masakit na masakit. Oo, talaga naman. No? After extraction, meron talagang nakakaranas niya na sobrang sakit. So, yun po. Normal ba na masakit yun after tooth extraction, yung site na yun? So, yung nararamdaman na pain after mabunutan is much better kung isipin natin than pain ng infected tooth. So, anong gusto niyong pain? Yung nabunutan after may pain o yung pain ng infected pa yung ipin mo? Tama nga diba? naman. Pili ka na lang. So, at least yan, nakaranas ka man ng pain after extraction, so subside na rin yan. Panandalian lang. Mawawala na Mawawala kasi din. po yung infection. Once natanggal na yung infected tooth, yun lang po yung tatandaan natin. Yeah. So, wag niyo i-preserve. Pagka may sira na, may nana, tanggalin na talaga. Ako sa biyaya ng Panginoon, wala akong naramdaman na ganyan. Yung pain after. Oo. Pagkatapos bunutan? Oo. Siguro, ano lang, parang wala Merong lang. ganun, oo. Pinagpala yun. Walang sabihin, Dok, wala ako naramdaman. Kasi di ba usually Diba? sasabihin mo, Dok, inom ka ng pain reliever, inom ka ng ganito. Hindi ka na uminom. Wala naman. Oo, yan ang maganda. So, yun po. Yung katawan kasi naman natin ay may special pain receptors yan na magre-respond. Kapag ka na-detect nila na may damage o trauma yung ating katawan, bawa tulad yan, nabunutan, yan ay merong, bawa na-irritate yung gums natin, di ba? Kaya may mare-recognize ng katawan natin yan na ito ay isang injury. Di ba? So, pagka walang epekto sa anesthesia, mga bawa, nag-effect na siya yung sakit after nag-subside yung anesthesia. Diba? Mag-subside kasi yan mga 2 hours after. So yan, nasa peaking time ng masakit yan. Pero normally, after nun, let's say, ininuman mo, di ka nakatiis, okay lang yon, inom kang Phenamic, okay, for pain, paracetamol. After 24 hours, normally, mawawala na po yan. Mag-i-improve na po yan. Sa umpisa lang talaga. Kaya nga sinasabi namin, expect nyo po yung pain after tooth extraction. So yan, kadalasan kasi mga 3rd to 4th day, wala na, pain-free na po talaga yan. Meron nga kaming binunutan ng odontectomy, yung wisdom tooth. Kinagabihan, nag-post, nakita namin, ang daming kinakain eh. Bilin pa naman ni Doc Jam, huwag ka munang kakain. Taga rito yun. PSS student yun, pambira. Nag-post pa, sabi ko, pambira, kabilin-bilinan, opera yun. Dami sa lamesa, pinost niya, yung kanyang kinakain. Very good. Kasi hindi raw masakit. Naku, patay tayo dyan. Buti hindi na-infect or, di ba, hindi napasok ng bacteria. May tanong po dito si Sir Cesar Dejos. Sabi niya po dito, to ease the pain, Doc, advisable po ba na magmumog ng maligamgam na tubig na may asin during masakit ang ngipin? Opo, pwede po yun. Pwede po yun kasi pwedeng bacteria-wise, pwedeng para matanggal yung bacteria, pwedeng magmumog nun. Kasi alam naman natin yung salt, di ba? Kung ano yung effect niyan. So maganda sa bacteria yan. Pero, Sir Cesar, hindi pa rin yun yung solusyon. Opo. Oo. Opo. Ibig niyang sabihin kasi yung masakit, Pain. di ba? Oo. Masakit. So, ibig sabihin, meron ng problema. Kaya kinakailangan ay ma-address na yung kung ano yung nagkukos ng pain na yun. Oo. Kasi baka, Sir Cesar, baka mawala lang yung ano na yun, bacteria na yun, babalik ulit. So, mas maganda matignan. Kaya may time frame tayo after tooth extraction. Kailangan mga 8 hours, okay na siya, up to 24 hours. Hindi ka na... Kasi merong nag PM sa akin na after ilang araw, yung swelling pa rin, andun pa rin. So sabi ko, nag-antibiotic ka? Opo, nag-antibiotic. Make sure tama yung oras, everyday, walang ampat. Okay? Pag nagawa yon, okay lang kung andyan pa yan kasi 4 days pa lang. Intayin natin hanggang 7 days antibiotic mo. Pag hindi pa rin po yan nawala, i-inspect pa rin ng dalhin sa dentist kasi there are times na hindi talaga yan mawawalang basta merong
natirang spicules, minsan hindi naiwasan, may nadurog, natira, natanim, natusok sa gilagid, hindi mawawala po yung sakit nun, yung swelling, hindi mawawala yung babaho po yun, babaho. And then later on, mamamaga pa rin. So kaya pagka lumagpas na sa time frame, inspect na ng papunta nyo na sa dentist para makita kung ano yung dapat. May lilinisin doon or may tatanggalin pag may nakitang may matigas. Yun. Even yung mga buto, yung bone, yung socket na pinagtanggalan, sabi ng patient, may natira po. Pero hindi po yun natira. Dahil yung bone, girang-girang, masyadong sharp. So natutusok po si gilagid, kaya namamaga. Continuous yung swelling. So maraming pwedeng chicken. Basta lumagpas ka na sa time frame, Brother Sir Cesar, pag lumagpas na doon sa binabanggit natin, pa-check na sa dentist. Yun. Alright. And isa rin pwede nating mano dito, Doc Lani, what if naman yung mga, kasi minabanggit dito si Ma'am Liza Pisco, sa probinsya daw kasi sa probinsya po, sinulid lang po sa bahay, sabay bunot po. Yung mga ganong klase, Doc, like for example, may mga ganon kasi hindi nagpapadentisa talaga eh. So ang ginagawa na lang nila is tinatanggal nila ng sarili or Yes. hinihintay na lang mauga-uga talaga yan, tapos tatanggalin na lang nila. Ano yung pwedeng maging komplikasyon nun, Doc? Infection, no? Infection. At saka, syempre, lalo na kung hindi naman umuuga. Buti ko umuuga, meron talagang gumagawa nun. Pero pagka hindi umuuga, wow, masyadong barbaric po yun. Matindihan yun. Pwedeng mabroken yung root, o di komplikasyon lalo yun. Okay, so hindi natin yun ina-advise sa patient. Yan. Yung Alright. umuuga ng mga milk teeth, sir, yan. Yan, yun, ma'am. Pero yung sa Diba? mga adult na, like for example kasi, ma'am, yung mga Sa adult. permanent na, yung tipong, yung iba kasi may mga napudpud na, tapos talagang unti-unti bang natatanggal. Mga ganun. Bakit kaya ginagawa nila yun, sir? Siguro, ma'am. Diba? Oo. Makulit, mga ganun. O kaya O gusto kaya- nang bigyan ng solusyon? Oo. O kaya out of budget? Pwede Pwede. rin. Kasi sabihin, ang mahal kasi, di ba? Hindi kasi, ma'am, Pero like, may- kasi pag kunyari, yung napudpud na, tapos nakita nilang umaalog-alog na, or tas parang alam nilang kaya nilang tanggalin. So, kasi pag ganun, sigurado yun, may bleeding yun, di ba, Doc? Take risks, syempre. Oo, may bleeding yun eh. May bleeding, may infection. May risk din talaga na para gawin So, ang yun. possible, nun, ma'am, is yung talaga, yung infection, no? Infection. Yan. Anyway, so, may tanong ulit dito, ma'am, galing po kay Ma'am Jovelyn Gonzaga. Doc, need po ba talaga na i-x-ray bago bunutan? Kasi noong ako po ay nabunutan, umabot ng 4 hours kasama cleaning at pasta. Kasi nakahiga po pala ang root canal ko. So possible po ba na ganoon din po sa ibang tooth ko? Kasi yung wisdom tooth ko po, nakatagilid po ang tubo. Oo, kasi may komplikasyon yung wisdom tooth. So kung yung wisdom tooth, kailangan talaga i-x-ray yan para makita ni dentist kung paano tsura niyan, paano niya didiskartehan sa pagtanggal yan, paano niya hihiwain yan. Di ba kasi wisdom tooth, hinihiwa yan. So yun, tinitignan yun lahat at makikita yun sa x-ray. Napakahalaga ng x-ray. Kahit nga sa ibang mga ordinary na bunot, kahit nga sa pasta lang, mas maganda na naka-x-ray talaga. So, yun. It is a must. Yun naman talaga ang pinaka-purpose talaga nun, mga kapatid. Kaya, kapag sinabing x-ray, x-ray talaga. Kasi meron silang hindi tiyak na baka kung anong mangyari. Oo, kung sakasakaling may Opo. gagawin silang procedure. They just want to be sure kung ano po yung talagang tatahakin nila pag, iniwan nila yan or Oo. somewhat, kung paano nila ihiwain. Yun yung purpose kasi ng ng x-ray po na yan. Alright? Yes. Sige po. Doc, mukhang inabot na tayo ng ating oras. It's 11:55 na po, Doc.
At siguro Continue next... na lang natin. Oo, continue na lang natin yung ibang mga complications natin na yan. At the same time is yung video na ipapalabas natin, subaybayan na lang po natin sa susunod po. No? Well, anyway, salamat sa Panginoon at may mga nasagot po tayong mga katanungan dito at naging blessing po tayo sa kanila. No? Kaya, again, I hope naliwanagan kayo sa mga dinidiscuss po natin about the complications of tooth extraction. Napakahalaga po niyan kasi madalas nating nararamdaman yan at dapat ay ano natin yan, ma-address po natin yan. Alright? So, sabi po dito ni Ma'am Jovelyn Gonzaga, pahabol niya po, so kailangan po ba talaga bunutin ang wisdom tooth? Eto na. Pag iniistorbo ka talaga, pabunot mo na, ma'am. Pag iniistorbo ka, ma'am, pero pag hindi, Okay lang. okay lang naman daw. Yun ang sabi ni Doc eh. Oo. Pero yun nga, according dyan kasi ma'am, sa ano mo, nakahiga eh. Oo. So, hindi man sa ngayon, pero most probably baka sa mga susunod na panahon, mga pwedeng panahon. mang-istorbo. Yan. Oo. Kaya, yun lang naman. Pag-pray mo na lang. Oo. Yun lang po, Ma'am Jovelyn. Alright? So, I hope na kami po ay nakatulong po sa inyo and I do believe na patuloy po tayo ay nabibless sa programa pong ito. Bago po tayo magtapos, hayaan ko muna makabati ang aking speaker and also co-host for this day. Sige po. Okay, so maraming salamat at yung mga hindi pa natin natalakay, makukuha pa rin natin yan sa mga susunod na meeting. Salamat Amen. po sa inyo. Walang sawang panonood. God Amen. bless. Amen. Sige po, Doc Julie. Maraming salamat, Doc Lani, at salamat din dahil na napakarami palang mga komplikasyon nitong ano na to, pagbubunot ng ngipin. Akala lang natin yung simpleng ano lang, pero meron pa siyang pre and post. Kaya ingat po tayo, lalo na iwasan na natin na dumating pa doon sa puntos na talagang grabing-grabe na. Super ano na para tayo ay magkaroon ng super na masakit ng ngipin. Kaya maraming salamat, Doc. At sabi nga iba ang may alam. Oo. Lamang pa ang may alam. Lamang na lamang ang may alam. Kaya sa susunod na episode, itutuloy natin itong... Yes po, marami pa po yan. Marami pa to eh. Amen. Pa lang tayo sa pre. Yun lang po, maraming salamat. Kita-kita po tayo sa Thursday. Alright, maraming salamat po, Doc Julie and also Doc Lani. Mamaya rin na po in the Baptist Lunch. Maganda makasubaybay po kayo dyan. Mag-imbita po kayo ng mga pamilya, mga nanay na patuloy na alam ninyong kailangan nila yung programa po na yan. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.